lagi ako nandito eh. Nung wala pa akong motor, nag-jogging talaga ako dito. Tsaka narinig ko rin naman sa iba na mas low maintenance talaga yung rider carb. Kaya pala ang traffic ngayon magkaan, no? Ayun, no? Mabangga siya. Mali pa din nung sa likod kasi, ay sa, nung sa likod kasi siya bumangga eh. Laging mali yan eh, diba? Pero na lang kung nang-agaw siya ng lane, no? Ngayon gumanon siya, pagkanon. Pero kung sa likod, tapos bigla kang huminto, tapos nabangga ka sa likod, kasalanan nung sa likod pa din, diba? Ganon din nangyari sa akin yung bigla kong huminto nung nakaraan. Nabangga rin kaya yung likod ko eh ng motor. Hindi, nabangga na rin ulit ako. Nung motor naman nakabangga. Pumeno yung sa harapan ko, ganito, tapos siksikan, tapos pumeno yung sa harapan ko, pumeno din ako bigla. Ako yung sa likod ko, nabangga niya yung likod ko eh, pero hindi, wala naman tama, yung lang. Yung plate number lang, gas-gas. Hindi ko na inintindi. What's up guys? It's another day, it's another ride na naman tayo. Welcome back guys to my channel. So ngayon, andito ako ngayon sa UP Diliman to guys. So ang sarap kasi dito eh, pag paikot-ikot. Makakalasap ko dito lang fresh air. Kadalasan marami nagja-jogging dito kasi maganda yung lugar dito eh. Tsaka mapipil mo yung sa probinsya ka kasi daming puno. So guys, yun, so ang mag-uusapan natin ngayon guys, bakit nga pala ito yung pinili ko compared sa Rider FI, diba guys? So yun, let's go! So maghanap tayo ngayon ng lugar kung saan kasi nakakahiya naman eh, parang kasalita ako diba sa maraming tao. So hindi ko pa kaya yung ganun eh, nagkasalita ako isa sa maraming tao. So maghanap tayo ng place na wala masyadong tao. Diba, sarap ng dito, ang ganda ng ganda ng lugar guys oh. Diba, kung malapit lang kayo dito ay sa Manila, ito talaga yung mga dampuntahan eh. Makakalahap ka talaga ng fresh air eh. Yan oh. Buti nga pwede dito yung mga sasakyan eh, dito sa oval na to. Kasi paikot to guys eh. Dati nung sinisipag-sipag pa ako, nag-jogging ako dito araw-araw. Pero nung tamad na, wala, nabihira na ako mag-jogging dito. Dati lagi ako nandito eh, nung wala pa akong motor nag-jogging talaga ako dito eh. Pero ngayon wala na. Ay nako, sana makabalik ulit yung kasipagan ko na yon. Tayo ng lugar kung saan pwede. Wala naman masyadong maraming tao. Kung napapansin nyo guys, etong dalawang lane na to na may guhit na puti, yan guys, dyan lang, bawal dyan yung mga sasakyan kasi yung mga nag-jogging dyan or nag-bisikleta eh. Yung mga pwede lang dyan. Bawal yan dahil lang sasakyan. So hindi naman as usual kasi hindi ka naman uhulihin eh. Actually wala namang nanguhuli dito eh. Wala naman nanguhuli sa lugar na to. Wala namang mga police dito or something MMDA. So bawal lang talaga sa kasi obvious naman diba guys, so marami nag-jogging eh. Kita nyo naman diba. Okay guys, iba yung simoy ng hangin talaga dito. Medyo malamig-lamig eh compare sa danga na maraming sasakyan eh. Dito talaga malamig. Lalo na guys pag gabi, sobrang lamig dito pag gabi. Yan. Ay, may mga stoplight din pala dito. Ay, yeah guys, sarap guys no. Dami puno. Parang nakaka-relax talaga.
Nakakaalis ng pagod. So ito na nga. Ito na nga guys, yung mga babanggitin ko is ito yung mga 5 na reason kung bakit ito yung pinili ko compare sa Rider FI. Kasi although pinili ko siya first kasi mas mura siya guys compare sa Rider FI. Kaya lang, kaso nga lang mapapamura nga lang dito sa gas. Pag mumurahin mo yung gas dahil sa sobrang lakas, di ba? So yun, mas una ko siyang pinili kasi mas mura siya kasi almost ano to 97,999 yung ano ko. So almost 98,000 yung ano, tong Rider Carb ko. Yeah. So yung ano kasi Rider FI nung kumukuha ko ano 109 ata, 109,000 ata yun. Second, yung pangalawa guys na reason. So pangalawa guys, ano, na reason kung bakit ito yung pinili ko din, mas madali siyang ma-modified compare sa Rider FI. So mas madali mong may increase yung engine power niya. Kasi alos karamihan dito kabisado na rin yung carb Pilipinas, di ba? So mas madaling i-modified siya compare sa Rider FI. So yon yung second reason ko. So yung third reason ko guys is kung bakit ito yung pinili ko din is ano, low maintenance compare sa Rider FI. So kasi ang Rider FI para sa akin guys mas low maintenance siya kasi di katulad ng Rider FI, di ba, bibili ka pa ng ano liquid coolant di ba, magkano rin yun every ano, pag maubos na lalagay ka rin, di ba? So mas low maintenance siya. At saka narinig ko rin naman sa iba na mas low maintenance talaga yung Rider Carb compare sa FI. Yan. So yun yung reason ko din kung bakit binili ko to. So pang-apat kung bakit ito yung pinili. So guys, mas marami pa rin expertise sa carb user dito sa Pilipinas. So 5 reasons guys kung bakit ito yung kinuha ko, Rider Carb. So subok na siya kasi guys. So ano bata pa ako, 2000, I think 2004. So 2004 unang nirelease yung ano dito sa Pilipinas ata, yung Rider Carb. So sobrang legend yan guys. Hindi ko lang alam guys kung every year ba nagre-release sila. Siyempre ano may ina-upgrade din sila kasi dati yung makina ng Rider Carb nung mga lumang labas, ang liit ng ano niya ng crankcase niya, di ba, yung ano case. Yun nga guys, yung palim ko subok na siya dahil marami na ako nakitang Rider Carb so hanggang ngayon buhay pa din yung mga old yung mga first gen. So yan nga guys, yung mga 5 reasons kung bakit ito yung pinili ko guys. So yun nga guys, hanggang dito na lang ulit guys yung video ko guys. Abang na lang kayo sa next video ko. So sa mga bago, bahala lang kayo guys kung subscribe na yung vlog ko. Okay guys, uwi na ako, magagabi na Peace.